Shout out mga amigos, andito na naman ang inyong Ranch Baking and Cooking. So meron akong i-share sa inyo ng aking bagong recipe at bago ang lahat. So if you can follow me or subscribe, I really appreciate. Thank you. So yun na nga, meron ako dito ang karne ng baboy, cerdo siya. Cerdo means pork. Yung baboy na, yan na nga, yung baboy cerdo. Iisa naman yun. So, nilagyan ko siya ng salt and pepper sa loob yan. Bali, lomo siya, hiniwa ko sa gitna. Tapos, pinalapad ko siya, nilagyan ko siya ng parsley, nilagyan ko siya ng celery, tapos nilagyan ko ng bawang, at saka yung itlog, nakikita nyo dyan kanina, kulay dilaw. Nilagyan ko siya ng bacon, nag-fry ako ng bacon. And now, nagputol-putol ako ng tali. Tatalian natin yung karne para maging buo siya. So, hindi lalabas yung mga inilagay ko dun sa loob. Yung mga peeling. So, yan siya. So, nakailang ako ng pagtatali yan. Medyo natagalan ako dyan kasi pinutol-putol ko siya eh. Hindi ako marunong pa nung parang binabalik-balik yung pagtatali. Hindi ako sanay. So, yan yung way na paano ko gawin siya. So, medyo talaga matagal. Matrabaho siya. So, yun na. Ganyan pa rin. Gupit. Parang 4 ata yung tinali ko dyan. 4. So, irorolyo ko pa yan. O, 5 na pala. O, tama, hindi ko na maalala kung ilan talaga. So, yan siya. Gupit lang. Tapos, after nyan, so, tapak na tayo sa silya ko kasi mataas yung kusina. Ang hirap pag mataas ang kusina. Ang sakit sa kilikili. Masakit sa balikat. So, meron akong bangkilyong maliit. Tapos, bibilugin ko siya dyan. Ganyan siya. So, make sure na hindi lalabas yung mga pinalaman niya doon sa loob nung karne. Tinapay na pati masabi ko ay. So, hindi siya lalabas. Kung yung karne minsan may butas siya. So, kayo nang bahalang dumiskarte kung paano nyo gagawin siya. O, yan siya. Tapos, nagbago ang isip. Kailangan bukahin uli kasi parang hindi ako kontento. Nilagyan ko din pala siya ng albahaca. Dun sa gitna. So, yan. Hindi ako nakontento. So, nagupit ako nung pita cheese. Yan. Lagyan natin siya. Parang hindi ako na-satisfy. Parang merong kulang. Pero depende naman sa inyo. Optional naman yan kung gusto nyo ng cheese. O hindi ko. Ako lang kung ano yung nakikita ko sa rep. Anong meron dyan. So yun lang yung ginagawa ko. Minsan hindi ako nagbabasa ng mga kung ano nung mga recipe. Basta wala ko na idea ko. Nanonood din ako ng mga vlogs ng iba syempre. Minsan, inspiring din yung mga may napapanood ka mga vlogs ng mga tao, yung about sa pagluluto, kung hindi mo yung pagluluto, kung passion mo yan. So, kuha ka ng idea. Ako, kumuha lang din ng idea. So, meron din ako mga sinusubaybayan ng mga magaling magluto, yung mga chef. Ayan, kumuha ko dyan. Tapos, itinitwist ko lang yung mga niluto nila. Hindi ko sila as in gagayahin, same lang din. So, nasa iyo kung paano mo sasarapin yung niluluto mo. Ang importante dyan talaga, yung gusto mo yung ginagawa mo. Doon talaga kailangan with feelings ba? Para masarap. So, depende talaga din sa isang tao kung talagang gusto mo yung pagluluto. May mga taong hindi sila mahilig magluto. So, may kagaya din natin na kagaya ko, mahilig ako magluto. Hindi ako yung type na parang gusto ko lang yung mga pagpapatawa. Hindi ko siya linya. Wala akong ganong guts. Hindi. Mas prepare ako ganyan. Luluto lang ako sa kusina. Gusto ko yun. Ganyan. Magbe-bake. Bake ng mga cake. Yan. Gusto ko yung mga ganyang bagay. At saka yung nag-experiment ako sa mga niluluto ko. Kaganyan. Wala akong idea. Basta sinama talaga. Yung celery. Kasi nga yung celery dyan sa rep, halos matutoy una eh. So, binalatan ko lang siya. Tinanggal ko yung parang hair niya. Yung celery kasi dapat binabalatan yan. Tapos, pagkatapos nung binalatan ko, so, tinansya ko lang din kung gaano kalaki. Tansya-tansya lang. Nahiya ko dyan. Nandyan yung amo ko. Sa tabi ko lang yung amo ko. Pero, allowed naman ako. So, thanks sa kanila. Mabait yung mga amo ko. Ayan, thanks sa my boss. They allow me na mag-ganyan-ganyan, mag-vlog-vlog dyan. Actually, kanila nga yung kakainin yung ginagawa ko. Diyan lang din ako sa bahay nila nagkakalat ng ganyan. Nagbibideo.
Kumaga ng pagkain. No, tingin ka, napaka-generous at saka napaka-bait nila. So, yun, mabalik na tayo. So, ayan, tali-tali. Ganyan na nga, matagal magtali ng karne. Nakakailang ikot ako, ang tagal. Tapos, bali, dalawa lang niyang ginawa ko, pero matrabaho siya. Kasi, yung ganyang proseso, marami kang hindi ganun kadali. Tagal magtali. Siyempre, magbablog ka pa, mabuting ka ng siyam-siyam mo. Yan, no. But, anyway, ganun talaga. Patient. Kasi nga, kung gusto mo isang bagay, kahit pa yun ay mahirap, gagawin mo. Kasi, dun ka masaya. Kung masaya ka sa isang bagay, sige lang, push mo lang, di ba? Araling yung tayo yan. Ayan, pinausap na ako kasi nga mayroon siyang sinasabi na siya may inuutos yung amo ko. So, sabi ko, sige, ganyan, bla bla bla. O, dugo yung ilong ko pa pag-usap ko sa amo ko. Ibang language. O, tali pa mo yan. Inano ko lang siya, nilalaso ko lang yung pagkakatali ko laso. Yan naman, gugupit, hindi naman pagkakainin. So, hindi naman kakainin yung tali. Para lang wag siyang bumuka. Maganda kasi yan pag nakaganyan, nakabino siya. Alam niyo, pwede nyo nang gawin niya panghanda pag may mga okasyon. Pwede yan, basta palaman nyo lang. Nasa nyo, pwede rin siyang lagyan ng prutas sa loob, mga dry fruits. Pwede nyo gamitan yan. Pwede nyo siyang lagyan sa loob. Instead na nilagay mo yung bacon, or kung mga maglagay ka ng prutas, okay din naman pala yung bacon, kasi yung bacon kasi may pagka-salty yan eh. So, prutas, tapos bacon, absolutely masarap yan. Kasi nakagawa na rin ako niyan sa isang chicken na buo. Naglagay din ako nun. Tsaka, masarap siya. Etong karning to, madali lang din lutuin. In half an hour, matuluto na yan eh. Madali yan. Hindi siya pwedeng ma-overcook kasi madadry yung meat niya. Kaya kailangan half an hour lang. So, bali, i-oven ko yan. At yun, half an hour, luto na. Matagal pa yung mag-prepare kaysa dun sa maglagay sa oven. Ang tagal, tingnan mo, abutin na ako ng ewan. Diba, ang tagal-tagal. Isa pa lang yung nagagawa ko dyan, ha. Bali, dalawa lang naman yan, eh. Pero matagal siya. So, yan, ha. Di tatalikod mo para yung pinakabuhol niya nasa likod. Yun yung pinakang ilalim niya. And then, yan yung harap. Yan. Yan yung karne niya. So, yan na. Nakaisa na tayo. Yan muna. Muna. Patay-patay. Yan. stop ko muna yung cam. Siyempre, kukuha ko ng mga iba pang gagawin. So, ayan, nagyali ako ng pita cheese. Habang naglalagay ako ng pita cheese, minsan kumakain ako, kinakain ko. Masarap naman kasi yan. Yung pita cheese na yan. So, ayan siya. Ikot na naman. And then, bibilugin natin. Picturean ko muna para alam ko kung anong isture. Para maalala ko yung ingredients. Kasi pag ako may nai-inventong mga, na-experiment na ingredients, ang ginagawa ko kasi, pipicturean ko siya. And then later on, isusulat ko siya dun sa aking notebook. So, para next time, maalala ko kung ano yung niluto ko na pagkain na yun na masarap. So, meron akong recipe na sarili ko. So, ganun siya. Pag sipag ako, ganyan ang ginagawa ko. Pag ako nagmamadali tinatamad, bahala na pachamba-chamba na lang. Importante maluto. So, yung karne dyan, butas na. Kasi nga, may mga paghihiwa. Isa naman ganun talaga. So, ikaw nang bahala kung paano mo gagawin na hindi lalabas yung palaman dun sa loob ng meat. So, yan. Bahala, ganyan lang. Takpan mo, tapos talian mo. Dun mo siya puruhin ng pagkakatali para hindi lalabas. So, ginanyan ko lang siya. Make sure lang talaga hindi lalabas. Tali pa more. Di ba, ang bagal pa ng inyong lola magtali. Kasi hindi madali kasi. Kaya, hindi na, pangit naman kasi pag sobrang haba yung nilagay mong tali, kaya tinatansya-tansya ko lang. Yan, patakpan mo lang. Inihila ko lang yung karne, para para matakpan. Hindi naman siya lalabas din naman kasi. Kasi nga, tinalian mo na, balit natakpan na, yun, di ba, parang magic lang. Di ba? Tagal. Yung taling gagamitin nyo, yung make sure yung pang oven, ha? Kasi baka hindi pang oven, mag-apoy siya.
So, yan ginamit ko dyan. Pang-oven talaga yan. Nabibili lang naman yan sa supermarket lang din. Hindi naman ganun siya kamahal. Tsaka malaki naman yan. Ilang rolyo din yan. So, alam niya, mga nagluluto, yung mga expert nating mga vlogger na mahilig magluto. Alam niya kung ano yung mga tawag sa taling yan. Hindi ko alam kung anong tawag yan eh. Ewan ko anong tawag yan dito sa Espanyol din eh. So, hindi ko alam kung anong tawag niya sa atin. But anyway, yan na. Yan na yung pangalawang ginagawa kong karne. Yung ating lomo. Lomo po yan. Pure na meat lang, walang buto. Yung karne ng baboy. Hihira po. Sa tagiliran ko na ba rin siya tinatalian eh. Nasa gilid na. Ayan na siya. O, diba? O, parang hindi halata na pangit yung likod, diba? Ang ganda-ganda. Dalawa na yan. O, yan. Bali, dalawa lang naman yung lulutuin ko. So, enough na yan para sa 4 na tao. Kasya na yung recipe na yan. Yung dalawang meat na yan. So, lagyan natin ng asin. Asin. Yan, bigyan niyo sa paglalagay ng asin kasi wala akong ginamit dyan na Knorr cubes o yung magic sarap kasi hindi naman uso dyan sa bahay ng amo ko. Talagang sa amo ko talaga ako nagluluto. Sa amo ko lang din ako nagbablog. Hindi uso dyan ng mga magic sarap. Yung mga cubes lang yung ginagamit ko dyan. Yung mga Knorr cubes, kaya ba't yan, hindi ko talaga yan ginamitan. Bali, ginamit ko lang talaga yan asin, paminta. Damihan mo, kaya nung bago ko balutin lahat yan, nilagyan ko siya ng asin paminta din sa loob. Talagang kailangan niya maging generous. Tapos after niyan, so ipa-fry natin yan. Yan. Kailangan maging brown yung labas. Kaya pwede rin naman gawin niyo. Lagyan niyo ng harina. Pagulunin niyo sa harina. Tapos saka niyo fry. Ako hindi, dinarekto ko na siya. So ayan, ganyan lang siya. Gagawin ko lang siya ng brown ng konti. Palibot yung kabilaan. Tapos yung side. And after niyan, ilalagay ko dyan sa at lalagyan ko siya ng sauce. Lalagyan ko rin ng patatas. Yung patatas, naglaga ko niyan ha. Nilaga ko muna siya ng mga 15 minutes. Wag naman yung lutong-luto. Wag din naman yung half cook. Kasi yung meat hindi pwedeng ma-overcook. Sorry. Ma-overcook. Kaya kailangan yung patatas niluto ko muna. So niluto ko muna yan ng ilang minuto. Tapos saka ko meron akong ginawa diyang bechamel. Yung bechamel niya. Sarili kong gawa din yan. So, yan yung pinakang sauce niya. So, tapos ilalagay natin sa oven. Shoutout pala sa aking Jowa Bells. Ayan dyan sa kaharap ko habang ako ay naggagawa ng video. Ayan siya. Excuse. Pinapanood niya kung paano yung aking pagbablogs. At pasensya na po kayo sa aking boses at ako po inuubo. So, ayan na yung itsura ng ating meat. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda niyang tingnan. Ang salsa lang po niya ay bechamel. Asin, paminta, basta always laging may asin niya. Paulit-ulit lang din naman nilalagay. So, yun lang. Thank you for watching. Please subscribe. Ren's Baking and Cooking. God bless everyone.